Nagbabalik po ang DepEd Hour kung saan ay kasama pa rin po natin sa ating final discussion segment ang ating pong mga punong guro mula sa antas ng sekundarya. Pinag-uusapan po natin dito ang kahandaan ng mga paaralan sa ating sangay sa implementasyon po nitong senior high school program. At bigyan natin Ma'am Jade ng pagkakataon ng ating pong tatlong kasamang punong guro dito at yung isa po nating kasamang guro na maipromote nga yung mga courses na pwedeng pasukan ng mga mag-aaral. At nabanggit din natin Ma'am Jane kanina nung off the cam tayo na pwedeng lumipat sa private schools ang mga estudyante na magsi-senior high school. Tanong natin kung ano yung magandang balita na pwedeng makuha ng mga mag-aaral na pumunta sa private schools. Ma'am Jane, meron po, ma'am. Ako po ba? Yes, ma'am. Nagbabalik po ulit ako. Hindi ko po hinihikayat ang mga mag-aaral ng Camp Tenyo National High School na lumipat po ng private school dahil hanggat maaari po ay kakayanin po ng aming paaralan na i-accommodate po sila sapagkat nakikita po namin ang magiging problema ng mga mag-aaral na lilipat po sa private school. Although meron po silang subsidy na matatanggap po mula po sa ating gobyerno o yung tinatawag po nating voucher system, isa po sa magiging burden po ng mga magulang ay yung pong pagbibigay ng pamasahe sa kanilang mga mag-aaral araw-araw. Pero pwede po kayong lumipat po ng paaralan sa private school po na makakatanggap naman po kayo ng voucher system. Saka most especially, ma'am, halimbawa yung course na gusto nila ay hindi naman offered doon sa Camp Tenyo National High School at ito ay present sa private school, pwede. Pwede po. Okay, pwede po. Paano po ba, sir, yung ano na yan? Ang alam ko po doon, yung basta yung bata kung halimbawa sa paaralan niya, wala doon yung kurso na gusto niya, so kinakailangan hanapin niya yung paaralan na kung saan ino-offer yung track na gusto ng bata, kung saan ito yung line of interest niya. So hindi po pinipigilan ng paaralan ito, kung hindi bagkus, pwede po sila at sa kanilang kagustuhan, kahit po anong oras pwede silang pumunta doon. Ayun, so maliwanag. Ibig sabihin lang ito, Sir Alan, hindi talaga ganoon kalaking burden para sa ating mga magulang itong implementasyon itong senior high school program kasi nga kung gusto man nilang mag-aral sa private school dahil doon may offer, doon na ino-offer yung course na gusto nila, meron naman silang voucher system na pwede silang makapakinabang, maka-avail itong voucher system na to. Pero kung ako naman yung estudyante, meron naman yung sa eskwelahang pinag-aaralan ko ngayon, doon na rin ako, siyempre. At doon din matiyak yung mga kaibigan ko, no? Ayun. So, yun. At yung nakahang nating question kanina, Ma'am Jane, yung kahandaan ng, in general, ng sangay ng Kabanatuan. Kasi may mga, sulat tayo ng balitang dumarating from Central Office na isa daw ang Cabanatuan City sa mga hindi handa na sa implementation ng K-12, which is hindi naman sa tingin ko totoo, At hindi nang galing sa mga DepEd authorities ng ating sangay, yung impormasyon na yan, Pero nakaabot nga doon sa... So, tanong natin si Sir Albert kung gaano kahanda na yung Science High School, ano yung mga bagong paghanda po na ginawa nyo, meron na po ba kayong pinatayong building, may binigay po ba sa inyo para po sa K-12, sir? Muli, magandang gabi po sa atin lahat. Sa katotohanan po, ang Science High School noong mga nakakaraang panahon ay wala po talaga itong available na buildable space para pagpatayuan po ng building. Sapat-sapat lamang po ang ating mga building para dun sa junior high school. Ngunit sa kagandahan loob po ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Julio Cesar Vergara, ay nagawan po ng paraan na makapag-donate sa pamamagitan po nila sa ating paaralan ng 1 hektaryang lupain na matatagpuan po ito sa gilid ng Santa Arcadia Highway. 1 hektarya po na pagtatayuan ng ating senior high school. And hopefully po ay magawa ng ating gobyerno sa lokal na pamahalaan na makapagpatayo po ng building bago dumating ang 2016 upang maging handang-handa na po ang ating paaralan para sa senior high school. Meron po bang initial kung ilang classroom, sir, yung Ang proposal po natin ay yung J-type building na binubuo ng 7 classroom bawat palapag na sa kabuuan na mayroon pong bilang na 28 classrooms. Ito po ay sa lahat-lahat na po ito for 2 years. Meron na pong grade 11 doon and grade 12 na classrooms, mga laboratories, library, canteen, at yung tinatawag nating audiovisual room. So, sapat na sapat, sir, yung plano na yun? Sapat na sapat po yung plano na yun at kung mamarapatin po ng Panginoon, ito ay maibigay sa atin upang maging handang-handa ang paaralan para sa nalalapit na implementasyon ng senior high school sa 2016.
Mayroon na po bang date ng pagtatayo po ng building dahil malapit na rin po ito? Ito pong June na ito, hopefully, kasama po natin yung paaralan ng San Jose National High School na mapagkakalooban ng loting ito at magkakaroon po ng groundbreaking this coming June. At pipilitin po natin sa pamamagitan po ng ating lokal na pamahalaan na makapagpatayo sa maagang panahon para bago dumating in June 2016, handa na po tayo sa senior high school. Ayan. Dahil nandito na rin tayo kay Sir Albert, kasi kapag pinag-usapan natin, Ma'am Jane, yung kahandaan, syempre facilities, teachers, kumusta naman po, sir, yung mga magtuturong teachers? Equipped na po ba sila, sir? Yung pong ating paaralan, meron po tayong mga teachers na talagang pwedeng magturo ng senior high school. Sila po ay mga graduate ng MA at iba po ay doctoral. Na kung saan ay specifically may mga major po sila. Meron tayong Master of Arts na graduate ng Mathematics, English at iba pang mga kurso na pwede magturo sa senior high school. At yung pong magiging kapalit nila, kukuhanin po natin para magturo naman sa junior high school. So yung pong ating DepEd dito po sa Division ng Kabanatuan ay inalam na po ang mga total na guro na kinakailangan ng bawat paaralan. So dito po sa Science High School, 20 guro po ang ina-expect po namin na madadagdag sa amin para po sa senior high school. Sige. Sige, Jane. Yung pong nabanggit po ninyo ay yung sa kanilang graduate studies, po? How about po yung, di po ba, isa sa mga tinitingnan po sa pagtatayo nitong senior high school program sa isang paaralan ay yung may NC holder. Yun po sa mga mag-o-offer ng tech po ko. Since in Science High School po, ito ay academic track lamang at wala na pong ibang track na i-offer maliban sa academic track. So sa amin po ay hindi kailangan yung NC. Kung hindi ang kailangan po natin mga guro na MA graduate sa isang particular na kurso. So definitely kailangan, sir, meron kayong graduate ng management or accountancy, accountancy, mathematics, English, science. Meron na po bang nasabi, sir, sa inyo kung saan manggagaling yung 20 teachers na yun? Magkakaroon ba ng magkakaroon application? Po tayo ng mga aplikante mula sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod ng Cabanatuan na kung sila ay qualified, pwede po silang magturo ng senior high school. Yun po ba mga teachers po natin ay kumuha rin ng unit sa education? Opo. Actually po, yung sa atin kasi ng mga guro, kung yung guro natin na nagtuturo sa kasalukuyan, kung qualified po sila, pwede silang dalhin doon at kukuha na lamang ng kapalit doon sa mga mag-a-apply na bago para sa junior high school. Okay. So, oo nga naman, Ma'am Jane. Siyempre, mga teacher na siya, mga doktor na, at mga master graduate na, sila na lang yung dadalhin doon sa kasi sila yung most qualified, Tapos yung mga bagong dating ang magtuturo na sa junior high school. Ayun, maganda strategy yung ginagawa na yun. Is it the same with Cesar Vergara? Ganon din, ma'am? Yes, sir. Ilang teachers naman po, ma'am? So, sa amin po, 9 teachers po ang kailangan sa agriculture. And then, sa humanities and social science, 4 po. Ganon din po sa sinabi ni Sir Albert na kung saan yung mga teachers ng humanities and social science, yun po yung mga teachers na graduate ng MA or kumukuha pa sila ng kurso para ma-kurso nila na makagraduate ng MA. Then, yung pong slot na mababakante, yun na lang po yung kukuhanin namin para sa junior high school. So, yun po yung kahandaan ng ating mga teachers. Huwag po yung facilities po ng Cesar Vergara. Sa facilities po ng Cesar Vergara, katulad po ng sinabi ko, since 8 years pa lang na natatayo ang Cesar Vergara, sa kasalukuyan wala pa po kami kahit na gym. Pero may mga request po na pinasubmit sa amin and hopefully ay maibigay din sa amin before 2016-2017. Kasi po yun yung pagbubukas ng senior high school. At kailangan nyo, ma'am, sa agricultural production, yung crop production, yung mga makinarya doon, ma'am? Yes, sir. Kasi tuturuan sila doon, Nabibilib nga ako sa mga ngayon nagagalit yung iba dahil syempre, mga panggapas ngayon, hindi makina na lang. Kaya ng milyon ang halaga doon, Yung tinatawag na halimaw, wala na daw gumagapas, Sa bagay, nabawas sila ng At yun, ma'am, definitely ituturo sa inyo sa mga mag-aaral ng agri-crop production na. Doon sa kurso po nila, may mga track po na katulad din sa kolehiyo na kung saan yung sa unang SEM, puro basic, and then sa mga susunod na SEM, saka pa lang sir yun. So, ang kahandaan po namin ay yung munang lot area na aming gagamitin para sa
agri-crop production. So, as of press time, ma'am, ano na po yung, ilan na po yung merong NCE certificate po sa, parang redundant yun, no? NC. NC certificate, ma'am, doon sa, no? National NC. certificate. Ayan. Opo. Sa Cesar agriculture. Vergara po, 8 po ang teachers na NC holders, pero 3 lang sa kanila ang mayroong Qualified. kurso na inclined doon sa agriculture. Agriculture. So, naghahanap pa po kami ng mga teachers na kailangan para sa TechVoc na agri-crop production. Pwede po ba dyan, ma'am, yung sa, sa fisheries? Sa inyo? Halimbawa, ano siya ng fisheries? Hindi masyado. Ibang strand na, ibang sir, strand yun. na So, nakafocus po kami sa agri-crop. Ayun. So, yun po sa Cesar Vergara, no? Ma'am Jane, linawin natin, no? Kasi nababanggit po nila yung masteral, ano? Ibig sabihin, ang master or doctorate degree mo po, dapat ay inclined pa rin doon sa ino-offer ng school. Tama po ba? Hindi naman, dapat Hindi. lang po na meron pong graduate po ng MA or PhD, yung pong magtuturo po ng senior high school, doon po sa mga core subjects. Bago po tayo mag-discuss pa po further, narinig po natin yung kahandaan po ng mga paaralan po dito sa Division of Cabanatuan City. Kaya kung sino man po yung nagparating po sa DepEd Central Office na ang Division of Cabanatuan City po ay hindi po ready sa implementation po ng senior high school, hinahamon ko po kayo na maglibot po dito sa aming division at bisitahin niyo po ang aming paaralan, bawat paaralan, upang makita po ninyo kung paano po namin pinaghandaan ang darating na implementation po ng senior high school. Magmula pa po sa panahon po ni Ma'am May Eclar, hanggang ngayon po dumating po yung ating bagong superintendent, ay ganun po yung preparations na ginagawa po namin sa aming mga bawat paaralan. At hayaan po nating marinig kung ano pa po ba yung preparations po o ano pa po yung paano po namin nasabi na ang amin pong paaralan ay handang-handa na po para po sa pag-i-implement po ng senior high school. At nabanggit na nga ni ma'am kanina, yung mga teacher daw nila, yung mga may national certificate na, no, ma'am? Nangangailangan pa ba, ma'am, kayo ng teacher, ma'am, na magtuturo sa senior high school? Ang projected po na kailangan pa po naming teachers ay 2 po. So ngayon po ay meron po kaming 5 extensions. So 15 na lamang po yung teachers po na kailangan namin. So parang opportunity nito, Ma'am Jane, ano, sa mga NC holder, ano, na mag-apply. Talaga po i-open yung application, ma'am. Sa totoo lang po, ngayon po ay kulang pa po kami ng qualified applicants. Dahil meron po kaming 27 extension items, pero ang qualified lang po sa RQA ay 21. So, magkakaroon pa po na, ma'am, i-announce naman later talaga yung application pa ng mga gustong mag-apply for the senior high school sa inyo pong mga eskwelahan? Yes po, pero ngayon pong taong ito ay kulang pa po kami ng pa. teachers na qualified. Meron pa po kaming items na Maraming permanent. apply pero hindi qualified. Yes, Ayun. kasi po tumaas po ng 70 ang qualification po. Possible po ba, ma'am, na magkaroon po ng ranking ulit sa mga susunod na buwan dahil yun pong kapapasang mga teachers pa lang? Hindi po namin alam dun po sa ating HR kung ano po. Actually, yun po yung aming hinaing po ngayon dahil ang dapat po effective June 1 po ay appointed na po yung mga bagong permanent teachers. Kaya lang as of now ay kulang pa po kami. Naranasan po ng ibang schools na wala po kaming ma-hire na teachers dahil hindi po sila qualified sa RQA. Opo. Kasi Sir Alan, di ba nangyari dati no, isang taon yun, ano? Nagkaroon ng ranking ng mid-year, year-end ranking yata yun. Ayun, para sa mga bagong pasang teachers. Siguro it's a call na rin, ano, sa mga, sabi nga nila, yung mga matatamaan daw na guro sa kolehiyo, ano, to think, ano, to be part of DepEd family, ano, kasi hindi din naman masama yung ganong career track, no. Although kaya lang mag-aano sila ng bagong pakikisama siguro. Pero alam mo, Sir Alan, base sa observation ko, maraming mga galing sa college, mga teachers college, lumilipat na ngayon sa secondary schools, mga public schools. Pero Ayun. definitely yung mga sa SUCs, hindi sila lilipat. Malamang kasi alam ko susweldo pa rin sila even if they don't have students to teach. At saka meron din sila mga offerings sa kanilang mga high school para sa senior high school. Kasi may mga laboratory high schools sila, Yeah. ano, so sila na lang yung itatap doon.
Ayan, so maliwanag yan. Tanong naman natin si Sir Abraham, nababanggit po kanina dun sa kanilang courses offering na naging batayan yung survey ng mga magulang, sa mga bata. May mga ikinonsidera pa po ba tayong mga factor para sa pag-offer o pag-decide po natin na ito ang i-offer ng school? Sa inyo, sir, sa Camtinio. Sa Camtinio National High School, sir, bali, kinonsidera natin unang-una yung ating mga incoming senior high school. So, 1 year ago, sir, nag-survey po kami sa mga feeder barangays kung ano po yung kumbaga pinurusuhan po muna natin yung ating po mga estudyante. Hindi lang po kumbaga sa school lang po tayo nag-survey, kundi sa mga barangay din po na kung saan yung mga interested po na pumasok po for so, the senior high school. Yung natin. Aside from the survey, meron pa po tayong i-consider. Bali, sir, yun nga po, yung career track na binibigay po natin sa ating pong mga estudyante sa school po natin, na kung saan po kasi minsan ang mga bata kapag nakita po nilang interesante yung isang course o isang career track, sir, bali kung minsan, sir, nagbabago. So last year, sir, nagdalawang ano po kami ng survey, isa po nung kalagitnaan po ng school year, nagbago, and isa po nitong bago po tayo magtapos ng school year natin. So bali po nag-iba yung figure natin na kung saan ay kaya po yun ang naging basihan ng ating division kung ilang pong bata at ilang courses po ang i-offer ng bawat school. Ibato ko yung tanong kay Ma'am Imelda, kasi yung area nila sa Cesar Vergara, more on agriculture talaga ang hanap buhay doon. Naging consideration niyo po ba yan na una o bago yung survey? Una-una yung survey, bago yung consideration, this is a farm area. So, tama ka, sir. Naging konsiderasyon namin since ang Cesar Vergara ay nakapagitna talaga sa mga bukirin at ang mga magulang ng aming mga estudyante ay talagang 70% ay mga magsasaka. So, ito ay isang bagay na dapat na i-consider nung kami ay mag-isip kung ano i-offer ng school. Pangalawa na lang po yung survey. Kasi nga naman, definitely, yun ang interest nila. Pero, ayun ay hasty generalization. Hindi natin din alam. Sa SciHi, sir, survey lang po yung inyong naging basihan. Actually, hindi lang survey. Kung hindi, tinignan namin yung sitwasyon ng paaralan. Since ang paaralan ay more on academics, yung aming pinag-aaralan doon. So, iniisip namin na yung lahat ng mga batang ito, ang line of interest nila ay puro sa academic, which is totoo naman. Dahil sa survey, ay halos lahat ng bata ay academic track ang gusto nilang puntahan. So, dahil SciHi nga, wala po kasing sports doon, walang tech po ko, walang TLE subjects. Lahat po puro academic. Ang alam ko may strand po tayo about sports. At alam ko ang Camtinio ay nag-o-offer ng meron silang SPS. Ang aming paaralan po ay may special program for sports. Kaya lang po, dahil nga po sa bigat po ng qualification, bago po kami makapag-offer ng senior high school na sports po ang strand, hindi po namin kakayanin. Dahil yung pong aming facility ay kulang po, ganun din po yung mga teachers. Pero may plano, ma'am, na ikasa yun? Wala po. Wala. So, kumbaga yun pong mga graduates po namin ng SPS, pwede po namin na pakiusapan po yung NEUST na nagpaplano po na magbukas po ng special program for sports po sa senior high school. So doon sila tatakbo to take the senior high school. Yes. Ayun kung ang interest nga nila talaga i-pursue ay sports. So nasabi na nila yung kanilang mga kahandaan, Ma'am Jane, at nasabi na rin nila yung kailangan pa nila na mga teachers. So aside from the teacher po, meron pa po bang kailangan ang SciHi? Kasi po meron ng building, nakapag-commit na ang ating city government. Aside from those, sir? Yung po mga kinakailangang materials, ay mga equipment, ay mga apparatuses na gagamitin para po sa pag-aaral ng mga bata sa senior high school, mahalaga po yun. Ngunit ito po ay hiningi na sa amin ng ating DepEd para po sa kaukulong pagpaplano para mabudgetan po ito at para mabilis sa lalong madaling panahon. Ngunit gumagawa din po ng step itong ating paaralan sa sarili niyang pagsasikhay para makabili din ng mga gamit na ito sapagkat alam natin na hindi po kakayanin
ng gobyerno natin na sabay-sabay lahat may pundar yan dahil napakarami po na paaralan sa Division ng Kabanatuan na mag-o-opera senior high school na nangangailangan ng pondo para mabili ang lahat ng kailangan ng bawat isa. Kaya kami man sa sarili namin ay nag-iisip ng kaparaanan ito para pag nagbukas ang senior high school sa 2016, meron po tayong gagamitin ng mga material, yung materials, equipment, at aparatos na kailangan po para sa pag-aaral ng senior high school. Sa lahat po ba ng kahandaan na yan, ng paghahanda na yan ng SciHi, may nakikita pa po ba tayong problema na maaari nating Actually po, ang magiging problema ay kung magkakaroon ng tinatawag na pagka-delay doon sa pagpapatayo ng building, ito po yung isa sa nakikita kong maging posibleng problema. So, kaya po ay nakikiusap tayo sa ating pong pamahalaan na kung sakasakali ay magkaroon ng pagkabalam, ano? At kung maaari sa lalong madaling panahon, maitayo po yung kinakailangang building sapagkat ito po lamang yung pag-asa para la Science High School ay makapag-implement ng senior high school sa nalalapit na 2016. Kaya Ma'am Jane magbabayad ng amilyar, ano? Kasi 10% ng ating real property tax ay napupunta sa SEF, ano? So, kababayad ko lang nung nakaraang January, ay itong bakasyon, ano? Maganda, mas maraming pakiramdam na portion of your tax ay talagang mapunta dun sa education because we are part of the education system. Sa Cesar, ma'am, ganun din, ma'am, na-i-report na rin po natin sa DepEd. Yes, sir. Hiningan po kami lahat ng report, lahat ng school na mag-o-offer ng senior high school ay lahat ng pangailangan with regards dun sa i-offer namin ay ipinasubmit na po. So, nag-aantay lang po kami kung kailan po ito maibibigay, lalo na yung building po na pinangako sa amin na as early as June ay maibigay sana. DepEd po ba yung building? Okay. So, continue, ma'am. Gusto ko po kuhanin ng pagkakataong ito na manawagan po sa ating pong pinakamamahal na Mayor J.V. Vergara. 3 taon na po namin pong Mayor hinihintay yung amin pong J-type building. Ito po ay nakadesenyo para po sa implementation ng senior high school. Meron pa po kami Mayor 1 taon para po hintayin po yung ipinangako po nating building. Ganon din po, kukuhanin ko din po yung pagkakataong ito na manawagan sa ating pong mga kababayan sa Kabanatuan na sana po ay magbayad po tayo ng buwis natin taon-taon dahil ito po ay napupunta po sa ating Special Education Fund kung saan malaking bahagi po nito ay gugugulin po para po sa pagpapatayo po ng mga gusali ng bawat paaralan para po sa implementation ng senior high school. So, siguro wala tayong awesome dyan. Huling sa pananalita na lang sa ating mga bisita ngayong gabi. Baka may advocacy campaign sila. Oo, yun. Para sa K-12 Sir. senior high school program. Unang-una po, muli ako ay nagpapasalamat at tabigan ng pagkakataon ng ating pong paaralan, ang Cabanatuan City Science High School, na maging bahagi ng DepEd Hour upang malaman po ninyo ang mga kaganapan ng ating paaralan na may kinalaman po sa senior high school. At umaasa po kami na sa pamagitan ng sama-samang pagtutulungan po natin ay mararating po natin ang tagumpay ng implementasyon ng senior high school sa 2016. Maraming salamat po. Ma'am? Maraming salamat po sa mga tagapakinig ng DWJJ at iniimbitahan ko din po na sa mga susunod pang programa ay ang iba naming kasamahan sa pampublikong paaralan na magbubukas ng senior high school ay inyo ring mapapanood. Marami pong salamat sa mga magulang na nakikiisa sa pagtataguyod ng mga adhikain ng senior high school upang sa ganon sa darating na 2016-2017 ay makapagbukas kami ng senior high school ng may kahandaan. Maraming salamat po. Ma'am, Ako na po ulit. Maraming salamat po sa mga nagtiyaga po na makinig at manood po sa programang ito. Ang masasabi ko lang po, Camp Nino National High School 100% K-12 ready. Sa lahat po ng mga may katanungan, magtungo lamang po sa aming paaralan. Choose Camp Nino National High School where learning is more fun. God is good all the time. Ayan. Yung ating, yes, si Sir. Maraming salamat po sa binigay ng pagkakataon sa amin na kung saan ay maibahagi po namin ang aming paghahanda sa senior high school. At the same time po ay sa mga magulang po at sa mga mag-aaral namin sa Camp Nino National High, makakaasa po kayo na buong puso po namin ibibigay at gayon din po ang mga guro
na kayo ay pagsilbihan at paglikuran para sa ikatatagumpay ng ating senior high school. Maraming salamat po. Ayan. At para sa higit na ikapapanatag po ng ating mga magulang, hinga natin ng one word ang ating mga bisita po tungkol sa senior high school program. Sir Albert? K-12. Thank you. Handa. Globally competitive. Campino National High School, K-12 ready. Okay. Okay, so yun po. At isang edisyon na naman po ng balitaan na talakayan at turuan ang inyong pong nasaksihan dito po sa ating programa David Hour. Ako po rin po inyong nakasama, Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating nakasama sa panel discussion segment, ang principal po ng Cesar Vergara Memorial High School, Ma'am Imelda Sison, principal 2 ng Science High School, Sir Albert Santos, at principal 3 ng Camp National High School, Dr. Mary Jane Pascual Santos. Kasama po ang aming kasamang guro sa Camp pa rin, Sir Abraham Ramos. Sa ngalan pa rin po ng ating Schools Division Superintendent Dr. Roda Razon at ng Office of Media and ICT, ako po si Jane Valderrama. Abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po.